Tinanggap naman na talaga namin yung verified complaint. Again, we can only make the corresponding recommendations to the impeachment court with respect to any such findings. Contrary to procedure, walang karapatan o kapangyarihan ng SecGen magdesisyon tungkol dito. Ministerial ang trabaho ng SecGen. He is simply doing his due diligence work in order to report or give a complete report to the Senate plenary. Sir, yung nasa kanila na yung copy, magpapatawag ka ng special session. Layo naman ng talon mo. I have already said, I have no intentions of requesting the President for a special session. Hindi ito isa sa mga bagay na dahilan para magpatawag ng special session ng Senado. Dagdag po dito, sino bang may gusto na mag-special session kami at mag-trial kami bago mag-eleksyon? Sino ba humihiling nun? Sino? Sino nga? Yung pro, sabi ko na, sino mang pro, anti, di namin papakinggan. Sino mang pro, anti, VP Sara, di namin papakinggan. Susundan namin kung anong tinatalaga ng batas. Pero babalik tanawan ko. Ang impeachment ni dating Ombudsman Mercy Gutierrez, 3 araw sinumite sa Senado bago kami nag-adjourn. And yet, in-schedule ang trial pagkatapos ng recess, mahigit 1 buwan mula sa araw na yon. Impeachment trial ng yumaong Chief Justice Corona, December 13 final, 1 linggo bago nag-recess ang Senado, hindi lamang 3 araw, 1 linggo. Pero hindi nag-trial ang Senado. Nag-trial matapos ang recess ng Pasko at New Year at tinawag yung pagdinig ng January na, makalipas ang humigit kumulang 1 buwan. Bakit ko iibahin ang pagtrato dito sa impeachment complaint na ito? Hindi ito espesyal, hindi ito kakaiba. Ang tingin dapat namin dito, ordinaryong impeachment complaint lamang laban sa isang impeachable officer. Pare-pareho lamang silang impeachable officer sa pananaw namin. Presidente man, Vice Presidente, Ombudsman, Chief Justice o ibang impeachable officer. Walang dahilan para mag-iba kami ng pagtrato dito. Baka mapagbintangan pa kami o maakusahan na iniiba ito dahil espesyal ito, dahil mas dinidiinan at minamadali namin ito. Ordinaryo lamang ang pagtrato namin dito, pinakamagandang ebidensya at batayan na kami magiging patas para dito. Parang nakumbinsi ka naman, Nimpa, di ba tumatong ka eh? Sabi po ni Kong Luis Pro, sir, na hindi naman daw sa minamadali kayo, pero he will raise to the House Constitution Team yung possibility to go to SC para masimulan agad. Sabi niya, hindi daw dahilan na ay mag-election kasi hindi po. Karapatan nila yon, ginagalang ko yon, pero pwede bang sagutin na rin muna niya sa kumaari? Bakit nila inupuan ng 2 buwan ito? 2 buwang nakabinbin ang 3 impeachment complaints sa Senado at sa Kongreso. Ang kailangan lamang naman gawin, ipadala yan sa Speaker para ma-agenda ng Speaker yan. Magkatabi ang opisina nilang 2. Pero hindi yun ginawa sa loob ng 2 buwan. Tapos kami gusto sa loob ng 2 oras magawa yun. Sa loob ng ilang araw magawa yun. Kung tila hindi sila nagmadali, anong pinaguhugutan at saan sila nanggagaling para madaliin kami ngayon? Hindi naman niya kailangan sagutin talaga kung gusto lang niya, para lang maliwanagan din ako. Sir, how could the Senate ensure a fair trial for VP Duterte given that some senators have already given their position that will vote against? Well, aren't we starting on the right foot by treating it like any other impeachment complaint? That's a good start, I believe. Now, with respect to those who are voicing out their position, I would hasten to remind them once again and admonish them once again to kindly refrain from doing so in order to maintain and keep the impeachment court itself and the process fair, without any prejudgment on the part of any member of the Senate for or against impeachment. Sir, sa rules of impeachment, ano-ano po yung mga items na kailangan nyo pang ayusin? Nag-mention already yung judicial affidavit. Yung pre-trial briefs na isasubmit, yung halimbawa para hindi mag-aksaya ng panahon, yung pag-otorisa sa presiding officer kung naisin nila, na gawin lahat ng mga kailangan gawin to take proper order of the subject of impeachment, kabilang na ang pagpapasagot sa nasasakdal, ang pagpapayag ng pre-trial briefs na maisagawa na,
upang sa gayon pagpasok ng bagong Senado ng 20th Senate ay talagang dire-diretso na sa trial at wala nang pag-aantala pa na kailangan nating antabayanan at intayin. So kapag nakapag-trial na, ano yung timeline, I mean, yung period na pwede ninyong matapos yung With pre-trial briefs and with judicial affidavits, I think in 2 to 3 months, the Senate can do it. If we can hold trial for 4 times a week, 4 days a week, of 5 to 6 hours each, I think that would be sufficient. Basing it on the completed trial of then Chief Justice Corona. Yung pa lamang naman kasi ang natapos natin, di ba, na impeachment trial. Yung iba, hindi naman natuloy o hindi natapos. Yes, yung ano kayang magiging question kung tatawid ng 20th Congress? Malayang pwedeng may magtanong, pero anong gusto nilang gawin namin? Finish or not finish? Pass your paper? Ano to? Exam ng grade 3? Hindi pa tapos magpresenta ng testigo yung prosecution at depensa dahil June 30 na. Oh, pagbotohan na natin to. Dismiss na natin to. Ganon? Hindi naman siguro yun ang intensyon ng saligang batas. Ang intensyon marahil, dapat dumating sa punto, ang kaso ay matatapos, mariresolbahan at pagpapasahan. Hindi yung bitin-bitin palagi. Pangalawa, nabigay ko na sa inyo yung example o halimbawa ng mga collegial courts dahil ito ay hindi trabaho ng legislasyon. Ito ay trabaho ng isang impeachment court. So hinalintulad ko na yan sa Court of Appeals, sa Supreme Court, sandigan bayan ng mga collegial courts. Kahit nga sa ordinaryong RTC, nagpalit ng judge, tuloy naman yung kaso Bibigyan ko kayo ng isa pang halimbawa. Yung SET, yung mga kaso sa Senate Electoral Tribunal. Tumatawid ito ng susunod na Kongreso. Bagaman nagpalit ang mga mahistrado ng Korte Suprema sa SET, bagaman nagpalit ang membership ng Senado, dahil tumawid sa panibagong kongreso, tumutuloy-tuloy din ang kaso doon at hindi kailangan i-dismiss dahil lamang pumasok ang panibago na namang kongreso. Maging ganun pa man, ito ang unang beses na mangyayari ito, may karapatan sino man mag-question ito. Pero tulad ng sinabi ko, hanggat walang TRO ang Korte Suprema, gagawin namin kung ano ang tingin naming tama kaugnay sa paglilitis na ito. Sir, kung consider nyo na dun sa bubuin yung rules kasama yung ganito tanawid na sa Pwede, pero hindi naman na kailangan i-specify yon. Dahil halimbawa, kapag inotorisa ang presiding officer na nagkataon ay ako na hindi pa matatapos ang termino ko ng June 30, kung i-autorisa ako na gumawa ng mga ilang order at bagay before or prior to trial, kaugnay ng judicial affidavits, pre-trial brief, edi effectively tumawid na po yun ng June 30 dahil ang termino ko'y matatapos pa sa 2028. At sang-ayon din sa rules ng Senado, magpapatuloy na tagapangulo ang sino man nakaupong tagapangulo ng Senado hanggat hindi nahahalal ang kanyang kapalit sa susunod man na kongreso o sa loob ng parehong kongreso. With the senators already furnished with the impeachment complaint and sabi nyo na verify yung leading source, magpapataw na kayo caucus? Hindi. Ako hindi ko pa nababasa eh. So you give Mula- them time to They will be given time to read. They will be given time to review it. We will be sending them a draft of the rules, proposed rules for their review too. Para pagdating ng June 2, wala nang, hindi ko pa nababasa, I need more time to read. Wala nang ganun. Sapat na panahon na to para mapag-aralan nila lahat ng dapat at kailangan at pwedeng tingnan at pag-aralan. and sa timeline kayo sa drafting ng rules. Hopefully, in the next 2 weeks, matapos namin yan, yung draft. And then we'll get opinions from various sectors, the academe, para mabuo namin ito ng may buong tapang at kumpiyansa na sapat na yon. So, Senate legal team mo na yung gagawan, mag-draft ng Yes. rules or with the consultants na? With the consultants na. Tapos ibabato namin sa ilang academe, sa sector na academe, ilang mga kaibigan namin sa academe, basta't hindi sila sasama o kasama sa impeachment trial sa magkabilang panig. Because again, as I told you the last time, balita namin, siyempre marami ng mga abogadong nagkukonsultahan, nag-a-apply, nagkinukuha sa prosecution man o sa depensa. And then, saka nyo po i-ibigay din Sa sa mga mga senador para mabato rin nila sa kanilang mga consultant para pagdating ng period para pag-usapan namin at pagbotohan yan, handa na ang lahat sa kanilang mga panukalang amendment kung meron man. SD, doon lang sa sa mga dates. Sabi niyo sa June 2 possible matalakay, may ire-review
Hindi na i-refer sa committee yan. Alam niyo impeachment? Sa plenary agad yan. Plenary, tapos magko-convene agad kayo as impeachment court. Pwede. Unahin muna namin yung rules. Unahin muna namin aprubahan yung rules. SP, is the Senate also open to subpoenaing VP Duterte's bank records? It depends. It depends. The Senate cannot and should not, as an impeachment court, issue opinions regarding that without any party requesting for it. Hindi kami investigador. Hindi namin trabaho hilingin yon. Dapat, kung kailangan talaga yan, may partido, prosecution of defense na manghihingi niyan, at kung objekta ng kabila, pagpapasahan po namin yan. Ayokong pangunahan ng impeachment court kaugnay sa bagay na yan. SP from preparation po, most likely July or August po ang actual trial. Most likely when the new Congress already enters into its function. That means after SONA. SONA, I think, is on July 21. Tama? Kindly check. SONA is on July 21, so trial will commence after that date. So yung hindi ba to with this hanging, hindi ba makaka-apekto sa politika, ekonomiya? Dapat hindi. Bakit? Dahil, ulitin ko, ito ay legal, konstitusyonal at normal na proseso para mapanagot ang ilang matataas na opisyal natin na tinatawag nating impeachable officers. Hindi ito dapat katakutan. Hindi tayo dapat tumakbo palayo dito. Hindi tayo dapat mabahala dito. Dahil normal, ordinaryo at legal na proseso ito na nakasaad sa ating saligang batas. Sir, sabi po ni Justice Ascuna na parang no problems na sige tumawag draft of the 19th to 20th Congress but you have to convene during the 19th. Sabi niya. So, may assurance naman po na within the 19th mako-convene po yun. That is an option for the 19th Congress to take because whatever it is that the 19th Congress does, the 20th Congress, dahil aabutan yon, can decide otherwise. Pero definitely, sir, magko-convene kayo sa impeachment court. Again, depende yan sa 19th Congress. Kasi mangyayari yan, 2 beses kayo magsusumpaan, baka may dagdag ground pang umangat eh. Isa yan sa mga pag-uusapan at pag-aaralan namin sa rules. So bahagi yun. Dahil pwede na, ang rules dapat aprubahan namin ha, hindi bilang impeachment court. As a legislative body, dapat namin aprubahan yun. So, pwede naming aprubahan yun na hindi pa impeachment court. At dahil kinakailangan lamang naman ng impeachment court sa trial, lahat ng mga kailangan gawin bago mag-trial, hindi pa naman kinoconvene ng impeachment court. Again, by analogy, let's draw from history. Nung panahon ng corona impeachment, hindi pa yata nagko-convene kung tama ang pagkakaalala ko anong impeachment court. Nag-issue na ng mga summons ang Senate President habang recess para hindi na makakasaya ng panahon. So pwede rin gawin yun dito. Kung pagpapasahan ng 19th Congress na kailangan mag-convene muna tayo bago magawa yan, desisyon ng 19th Congress yun. Depende nga kung ano yung may ilalagay sa rules namin. So sir, dun sa timeline, pag June 2, after June 2, nag-refer, mag-convene. Again, don't be confused about and stuck with convening. Kahit mag-convene yung impeachment court, anong gagawin namin? Ang unang-unang gagawin pagkatapos ng rules, papadala ng summons ang nasasakdal. 10 araw para sumagot kung hindi siya hihingi ng extension. Pag humingi ng extension, malamang pagbibigyan naman yun ng isa. Ngayon, pagkatapos nun, 10 araw din para magsumite ng reply. Baka humingi din ng extension. Pagkatapos nun, baka humiling naman yung nasasakdal ng pagkakataon magsubmit ng rejoinder. Hindi ko alam, pero karapatan niya yun. Karapatan din ng prosecution magsubmit ng sir rejoinder. Karapatan din ng magkabilang panig kung tingin nila may nais pa silang sabihin o isumite na pleading, magsumite na tinatawag nating ad cautela pleading. So, mahaba pa yun eh.
Tapos magpi-pre-trial. Maghahanda sila ng judicial affidavit, pag-uusapan nila kung ano yung mga admission na pwede na lang sabihin, hindi na kailangan patunayan yan para hindi humaba. Okay na kami dyan, tanggap na namin yan. Kaya nga ang tawag pre-trial, di ba? Kasi hindi pa trial pre. Before trial. So, ang dami pang gagawin bago yung actual impeachment court ay kinakailangan umupo at dinggin ng anumang bagay. At sa loob ng 6 na araw, maski na 30 araw, baka nga hindi pa matapos yun. Yan yung sinasabi ni Senator Coco, ang ating minority leader, na in-interview niya na 10 days, 10 days, 10 days, 10 days. Ubus na yung June 30 Bago magsimula kasi ang trial, kailangan lahat yun matapos muna. Kaya nga pre-trial ang tawag doon. Pero at least, ST, definitely, maaprubahan yung rules, makakapanumpa kayo sa impeachment charges. And then, Baka nga hindi pa kailangan dahil kung nakalagay sa rules na pwede nang gawin lahat yan, kung nakalagay sa rules na pwedeng gawin yan ng presiding officer nang hindi kinoconvene ng impeachment court, posibilidad yon. Ayoko lang pangunahan. Ngayon pag sinabi din naman ng mayoriya na convene tayo, authorize ka namin. Pwede rin yun. Nasa sa kanila yun. Ayokong pangunahan. Kasi nga itong proposed rules na to, isusumite pa lang namin sa kanila.